Sa mga alamat at kwentong bayan, ang tagapag-alaga ng sigbin ay tinatawag na sigbinyan, o minsan ay mamamalikmata. Ang sigbinyan ay pinaniniwalaang may kakayahang mag-alaga at magkontrol sa sigbin, at kadalasan ay may mga kapangyarihang itinatago sa karaniwang tao. Ayon sa mga kwento, ang sigbinyan ay maingat sa pag-aalaga sa sigbin, at ginagamit nila ang mga ito para sa kanilang sariling mga layunin. Sa ilang bersyon ng alamat, sinasabing ang sigbinyan ay may kakayahang mag-anyong tao upang magmukhang normal at hindi mapaghalataan. Ang sigbinyan ay may mga espesyal na gamit o talisman na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan upang kontrolin ang sigbin. Maaari itong mga anteng-anteng, agimat, o iba pang mahikang bagay na nagbibigay proteksyon at kontrol. Ang sigbinyan ay nagsasagawa ng mga ritual at seremonya upang makuha ang tiwala at kontrolin ang sigbin. Ang mga ritual na ito ay maaaring gawin sa ilalim ng liwanag ng buwan o sa mga partikular na lugar na pinaniniwalaang sagrado. May mga kwento na nagsasabing ang sigbinyan ay nakikipagkasundo sa sigbin. Sa pamamagitan ng kasunduan, ang sigbin ay sumusunod sa utos ng sigbinyan kapalit ng proteksyon o iba pang pabor. Ang sigbinyan ay maaring mag-alaga ng sigbin tulad ng isang alagang hayop. Pinapakain nila ito at inaalagaan, kaya naman nananatili itong tapat at sumusunod sa kanila. Ang sigbinyan ay maaaring mayroong espesyal na mental na koneksyon sa sigbin. Sa pamamagitan ng isipan, nagagawa nilang kontrolin at utusan ito ng hindi na kailangang magsalita o gumamit ng anumang kagamitan. Pa-subscribe po, salamat.